Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:02 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kagkaingon ng mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na mga sugata sa inyong nga aga. Yin bantayan, yin sunod, yin tipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yari nga! Radyo Pilipinas Iloilo News. Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas, welcome sa Radyo Pilipinas News. Sa mga adlaw sa Biyernes, Mayo 1, tuig 2026. Ako ang inyo tagbalita, Jinel Baclay, kagkaroon sa aton mga balantayan nga Pangulong dinala. Libre sakay ginatanyag sa Iloilo City Government subong Labor Day. Department of Health Western Visayas sa kag RITM nagiwat sang competency-based training sa diagnosis sang parasitic diseases kag biosafety. Headline. Buhang flyover sa distrito sang Haro pwede na maagyan matapos nga ma-repair. AI-powered learning posible gapatuman sa mga pampubliko nga eskwelahan sa Iloilo. Headline. ICPO nagpanugyan sa mga mag-arali sa Labor Day. Himuon ini sang matawhay kag wala sang gamo. Pickleball Sports Fest sang Radyo Pilipinas Iloilo napuno sang kasadya. 152 ka mga PWD sa Cadiz City benepisyaryo sang Cash for Work sang DSWD. ETI Guimaras nagiwat sang NC Mobile Care Program sa Banwa sang Sibunag. Kag SLP Association sa Pasay City nakabalag sang 1.5 million pesos nga kita sa giniwat nga walang gutom program redemption. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:06 sa aga kagkaroon sa detalye sang mga balita. Radyo Pilipinas News. Magatanyag sang libre sakay ang Iloilo City Government subong adlaw Labor Day bilang pagatag importansya sa sakripisyo kag kontribusyon sang mga mamumugon. Suno kay Iloilo City Mayor Raisa Treñas, ang libre sakay kabahin sang bulig sang syudad sa mga job applicants kag daily commuters agud makalibre sa ila pagpangita sa trabaho bisan isa lamang kaadlaw ang madamo nga dululungan nga mga job fairs. May duha ka ruta sang libre sakay. Ang unang nga ruta mo ang nagikan sa Tagbak Terminal padulong sa Robinson's Place Iloilo, kag ang ikaduha naman nga ruta ang halin sa Festive Walk Mall pakadto sa Robinson's Place Iloilo. Dugang pa sang alkalde, padayon sila sa paghatag sa mga programa nga makabulig sa publiko agud mapasiguro nga ang serbisyo sang gobyerno mabatyagan sang tanan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagiwat sang competency-based training sa diagnosis kag parasitic diseases sa public health importance kag biosafety workshop ang Department of Health Western Visayas kaupod ang Research Institute for Tropical Health. Ginpaidalom sang 5 ka adlaw nga training ang 14 ka mga registered medical technologists gikan sa Nanoy Tuway nga Rural Health Unit, Primary Care Facility kag Government Hospital sa Western Visayas. Tinutuyo sang workshop nga i-capacitate ang mga medical technologists sa husto nga pag-diagnose sa mga parasitic injections kag siguraduhon ang pagsunod sa kalidad
sang mga laboratory practices. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Maayo nga balita sa mga motorista, ginbuksan na kahapon nga adlaw Abril 30 ang Buhang Flyover sa Buhang sa distrito sang Haro. Ginpangunahan ni Congresswoman Jamjam Baronda, Iloilo City District Engineer Johnny Pura, upod sa iban pang opisyal ang pagbukas ng gin-repair nga proyekto. Matandaan nga sa bulan sa Pebrero subong nga tuig sang ginpasiraduhan ng flyover matapos ininakitaan sang litik. Rason na ginrekomenda mismo ni DPWH Secretary Vince Dizon ang pagpakayo sang proyekto sang ini ang iya nga gin-inspeksyon. Bangod sang pagbukas sang Buhang Flyover, ginalauman nga maghaganhagan ang traffic sa Buhang area, labi na sa may buhang sa distrito sang Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Bukod nga matuman sa Buhang Flyover, ang pagdumili naman sa paglabay sa mga mabugat nga mga salakyan. No entry ang Buhang Flyover sa mga salakyan kasubong sang transit mixers, dump truck, wing vans, trailer truck, motorsiklo, tricycle, bisikleta, kag e-bikes. May aras ang ginapatuman ng Regulation Ordinance 2023-260 nga nagabawal sa mga salakyan nga maglabay sa tanan nga flyover sa syudad sang Iloilo, labi na ang mga nasambit nga mga heavy nga mga salakyan. Matandaan nga may aras sing gin-repair ang flyover kag ini ang strikto ginasunod sang ordinansa ang pagpalikaw sa pila ka mga salakyan nga mag-agi sa flyover. Una na natukiban ang pagkarataktak sang debris kag paglitik sang deck sang damlaglang. Rason nga ini ang ginbisitahan mismo ni DPWH Secretary Vince Dizon. Sa karon, bukas na kag pwede na maagyan ang flyover sa distrito sang Haro sa Buhang. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginabuso sa karon ang proposed partnership sa tunga sang Iloilo Provincial Government, Department of Education kag Khan Academy Philippines para mapakilala ang AI-driven learning platform nga nagatuyo himuon nga mas epektibo ang pagtuon sang libo-libo ka mga estudyante sa pampubliko nga eskwelahan. Sa giniwat nga presentasyon sang Iloilo Provincial Education Reform Group o kon EDCOR, ginpabutyag ni Khan Academy Philippines CEO Attorney Geraldine Acuña Sunshine ang paghuman sang kolaborasyon nga nakasentro sa ikaayo sa mga estudyante kag mga manunudlo. Sa idalom sang proposal, pagasabton sa DepEd ang paghana sa mga manunudlo, logistics, kag internet. Samtang, igahatag naman sang Khan Academy ang ila curriculum-aligned nga platform lakip ng monitoring kag insentibo para mapadayon ng aktibo nga partisipasyon. Papel naman sang Iloilo Provincial Government ang pagpabaskog sang infrastruktura, kabahin na diri ang internet connectivity kag pagatag sang learning resources sa masobra 1,000 ka mga pampubliko nga eskwelahan sa bilog nga pungsod. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nakahanda ang Iloilo City Police Office sa pagpatuman sa mga security measures para sa pagsaulog sang Labor Day subong adlaw Mayo 1. Sa pagbantay sang ICPO, ila na ginplastar ang ila sini nga puwersa kag ginpasiguro nga mangin matalon sa paghiwat sa mga rally may kaangtanan sa Labor Day celebration. Pilaman ka personnel ay ga-deploy sang ICPO kag Civil Disturbance Management personnel agud handa nga magresponde sa anuman nga emerhensya o insidente nga makatublag sang seguridad sa syudad. Direktiba ni ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilla sa tanan nga police unit sa syudad sa ila target amo ang zero major incidents. Komitido naman ang kapulisan sa pagrespeto sang tawhanon nga kinamatarong sa mga magaprotesta kag ginpanugyanan sila nga himuon ini isang matawhay nga no permit, no rally policy. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Napuno sang kasadya kag excitement ng Pickleball Sports Fest ang Radyo Pilipinas Iloilo. Ang Pickleball Sports Fest ang Radyo Pilipinas Iloilo ginpangunahan ni Acting Station Manager Elena Pabiona kag makatapos ang istasyon bilang kabayan sa pagpabakod sang camaraderie kag teamwork sang organisasyon. Magluwas adlaw-adlaw nga pagdulong sang balita nagpakita man ang makatapos ang istasyon sang ila abilidad sa paghampang sang pickleball nga isa sa kilala kag bantog nga sport kag subong sa Pilipinas. Sa tagsa kahanot sang paddle sa kada tupa sang bola sa linya kag sa kada bola nga ini maigo sa naghampang ini tanan nagdala sang kalipay
kag healthy competition. Daog man kag pierde nagpangibabaw sa gyapon ang espiritu sang sportsmanship kag respeto sa tagsa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pang balita, 152 ka mga PWD sa Cadiz City nangin benepisyaryo sang Cash for Work program sang DSWD. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni JP, Tibo na daw pagigbahin sa Cash for Work program sa Department of Social Welfare and Development Negros Island Region o kung DSWD-NIR ang 152 ka persons with disabilities o kung PWD sa Cadiz City. Sila ang gideploy sa nunaytuhay nga pasilidad kaagay sa mga barangay host, barangay persons with disability affairs office kag daycare centers. Lakip sa ilan ang trabaho ang pagpaninlo, gardening kag basic clerical work kaangay sa pag-file sang dokumento. Bilang bayad sa ila pagtrabaho, ang kada benepisyaryo ang nagbaton sang 5,400 pesos o kung kabugusan nga 820,800 pesos. Magluwas sa financial assistance, ang programa naghatag sa mga PWD sang oportunidad nga aktibo nga makapakibahin sa community development sa diin hindi lang sila mga benepisyaryo kundi may dako nga kontribusyon sa syudad. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. One Town, One Product ginlunsar sa siyudad sang Bago. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita. Ginlunsar sa Bantayan Park, Bago City ang One Town, One Product o kung auto retail store sa syudad. Ang auto retail store nagaserve nga dedicated space para ipasundayag ang mga ginapabugal nga produkto sang Bago kag mapabaskog ang palangwian kag ekonomiya sa syudad. Ang auto retail store sa Bago City amo ang ikawalo nga auto retail store sa Negros Occidental kag ika-anom nga ginadumala sa isa ka lokal nga panguluhan. Ginpasalamatan naman sa DTI Negros Occidental ang mabaskog nga suporta sa Bago City Government sa pagtukod sa proyekto nga dako nga tikang para pabasugon ang mga lokal nga produkto. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ito kalibo ka mga job vacancy sarang ma-applyan sa pagapatigayonon nga job fair activity sang Dole. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang May nasobra 7,000 nga ubra ang silang applyan sa mga job seekers sa hingwaton ng 124th Labor Day Job Fair sa Department of Labor and Employment sa Robinson's Place, Iloilo sa Mayo 1. Ginpayag na ito ni George Ferrares, OIC Chief sa Technical Support and Services Division sa Dole Region 6 na may 7,321 ka job vacancies kung sa diin 3,811 ka ubra ang igatanyag sa 69 ka local employers kag 3,518 vacancies ang igatanyag naman sa 10 ka overseas employers. Para sa lokal na kumpanya, sarang maka-apply ang job seekers bilang customer service representatives, sales associate, service crew, food handler, financial consultant, delivery rider, loan officer, production crew kung magatanyag man ang Philippine Army sa officer candidate course. Sa overseas jobs, bakit sa ginapangita ang skilled workers, hotel kag medical professionals. May gipampang man nga one-stop shop ang mga nanangaytuhan ng ahensya sa gobyerno. Sa mga interesado nga job seekers, kinahanglan na magpa-pre-register para mahapos ang pagpila. I-accommodate man sa Dole Region 6 ang mga walk-in clients. Samtang, gimpahal nga ito ni Ferrares na magluwa sa job fair, mag-release man ang dollars ang cheque para sa tupad workers katag benepisyaryo sa livelihood programs sa iban nga probinsya. Magabaton sa kabubusan na masobra sa 78 million pesos, na masobra sa 13,000 ka benepisyaryo sa tupad, masobra sa 15 million pesos naman ang mabaton sa masobra sa 600 ka mga benepisyaryo sa idalam sa Dole Integrated Livelihood Program na pangdilit, masobra sa 2 million pesos ang mabaton sa masobra sa 600 ka benepisyaryo sa Adjustment Measures Program kag masobra sa 1.9 million pesos ang ihatan sa masobra 300 ka benepisyaryo sa Government Internship Program na pang GIP. Lakip man sa aktibidad ng skills demonstration sa pila ka barista sa TESDA, pagtanyag sa 40 sellers sa ilang mga produkto sa Kadiwa and Livelihood Fair, kag pulo ka sellers sa Buy Local, Buy OFW Sales,
Workers in the informal sector recognize learning session para sa 50 ka mamumugon sa informal sector, learning session para sa repatriated overseas Filipino workers, kag magkatanyag na ng DOH ang mobile clinics kung sabihin sarang ma-avail ang libre nga mga serbisyo kaparaha sa urine analysis, HIV screening, mental health screening kag general medical consultation. Bigyan natin mga orientation para sa 75 ka driver sa ruta sang Bunta Tala tag back to city proper nga pilot beneficiaries sa pagpatuloy pasada program sang dole kaupo ng LTFRB kung sabihin mag-render sang 6 ka oras kada adlaw sa sulod sang 20 ka adlaw ang mga driver sa baylo sang sweldo. Right now, ang ating the biggest and the grandest job fair of the year. Of course, it is conducted by the Department of Labor and Employment Regional Office 6. We have the Labor Day Job Fair on May 1 sa Robinson's May here in Iloilo City. And we have currently 79 employers, 7,329 mga job vacancies. Mabatian ang kabayan sang pahayag ni Atty. Ferrares para sa Bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang pangabalita, ginbuksan sa probinsya sang Antique ang Kadiwa ng Pangulo 2026. Ang Kadiwa ginpahamtang sa Old Capitol sa din sarang mabakal ang mga barato ng mga pagkaon ulot na noon kag prutas. Santang mayaraman sang trabaho nga ginpang buksan sa pila ka adlaw nga Labor Day. Ang 3 ka adlaw nga aktibidad nagtipon ng 31 ka mga enterprises ka nagtanyag sang temporaryo nga trabaho sa 45 ka benepisyaryo sang tulong panganap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o tupad program sang Department of Labor and Employment. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nahimo ng 9,000 ang mga senior citizens nga sadto anay 8,000 ka mga benepisyaryo sa social pension program sa Iloilo City Government. Gindugangan sa 1,000 pagid ka mga benepisyaryo karon nga tuig ang regular nga magabaton sa tag 1,000 ka pesos nga ayuda gikan sa syudad. Ginabisuan naman ang mga kwalipikado nga mga senior citizens nga magpadulong sa City Social Welfare and Development Office o kung magkoordinar sa ila barangay agud mag-apply. Matandaan, nagpain sang pondo ang syudad dalin sa 2026 annual budget para sa programa. Ginatagman sang syudad nga ini ang social pension ang lain sa social pension program sa Department of Social Welfare and Development. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagiwat sa NC Mobile Care Program ang Department of Trade and Industry Guimaras sa Barangay Sabang, Sibunag. Ang Mobile Care Program, programa sang NSIA nga nakafocus sa consultancy, advocacy, registration kag e-commerce. Sa idalom sang NC Mobile Care, ginadulong sang DTI Guimaras sa mga programa kag serbisyo sinidirekta sa mga komunidad. Lagip diri ang pagpatpat sa nanuay-tuway nga programa kag serbisyo sang ahensya makinamattarong nga responsibilidad sa mga konsumidor, financial literacy kag pagduso sang green economic development o kon ProGED. Isa sa mga highlights sa aktibidad ang pag-avail sang 4B MSME Business Fund sang Small Business Corporation nga nagatuyo buligan na negosyo nga apektado sa pagsaka sang presyo sang gatong. Ang aktibidad ginpakigbahinan sang 50 ka mga partisipante nga ginalakipan sang nanuay-tuway nga sektor kay mga micro, small, and medium enterprise. Nagalaw man DTI Guimaras kaupo ng ilang mga negosyo center nga madamo pa ang maingganyo kag mangin madinalagon sa pagnegosyo sa probinsya. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nakabalag sa masobra 1.5 million pesos sa kita sa giniwat nga food redemption activities ang walang gutom program ang duha ka mga Sustainable Livelihood Program Association sa Pasig City, Iloilo. Nagsurvey bilang merchants ang Golden Bridge SLP Association kag Juan Pasinhon Federated SLP Association. Kung sa diin nag-cater ang mga asosasyon sang 523 ka mga benepisyaryo pinaagi sa pagtanyag sang bugas, karne, poultry kag mga utanon. Kung madumduman nga nag-issue si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sang Executive Order No. 44 kung sa diin nagatuyo sa WGP nga panabuon ang insidente sang involuntary hunger nga gina-eksperyensya sang low-income household. Kada bulan, may nagasulod nga tig 3,000 ka pesos sa EBT card nga sarang magamit sa mga benepisyaryo sa pag-redeem sang food commodities
sa mga DSWD registered o kon accredited store. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:23 sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. kag inyo nabatian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News. Subong adlaw sang Biyernes, thank God it's Friday, it's holiday, Labor Day. May mga job fair subong ha. Aga pangita obrada. Kadto ka mo to sa Robinsons Main, Iloilo. Kay damo sang mga job opportunities nga pagabuksan para sa mga aplikante. Sa dugang pangabalita kag impormasyon, please share, follow kag like lang sa aton nga Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo kag Radyo Pilipinas Community Group. Ako na gid lamang inyo alagad ang inyo tagbalita kada aga, Junel Baclay. Mayong aga Pilipinas, God bless Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa ring kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program. Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan. Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa. Mula sa mga training para sa pag-eempleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry. Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang anak. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi na katapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani. Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, ex mong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O, ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay X. Hehe. Hashtag panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.